Nagpapatuloy ang isinasagawang search and retrieval operation sa gumuhong minahan sa Zimbabwe. At may bago na pong presidente ang bansang Maldives, si Abi Malanday sa detalye. Aabot sa 9 katao ang nasawi matapos mag-collapse ang isang minahan ng ginto sa Zimbabwe. Ayon kay Henrietta Rushwaya, presidente ng Zimbabwe Miners Federation, 4 na katawan na ang kanilang na-recover na pawang natabunan ng mga bato. Aminado naman ng opisyal na naging pahirapan ang retrieval operation dahil nagpapatuloy pa rin ang pagguho. Bukod sa mga nasawi, mahigit 20 katao ang nailigtas, kabilang ang 13 individual na agad nakalabas sa minahan bago pa magsimula ang pagguho. Libu-libong migrante ang na-stranded sa isang disyerto sa Mexico malapit sa Villa Ahumada. 76 na milya ang layo nito patungo sa border na US ng kanilang pupuntahan. Karamihan sa mga migrante ay Venezuelans at Central Americans na nais pumasok sa border ng US para tagkasan ang hirap ng buhay sa Mexico. Ilang civil protection authorities at lokal na residente naman ang nagpaabot ng tulong sa mga na-stranded gaya ng tubig at pagkain. Nabatid na tila normal na lang ang pagkakaroon ng aberya sa mga tren sa Mexico, lalo't karamihan ay kinakalawang at ilang daang taon nang ginagamit. Samantalang may bago ng presidente ang Maldives. Ito ay si Muhammad Muwizzu, isang pro-China candidate na nagwagi matapos magkakuha ng 54% na boto at malamangan ng katunggaling si Ibrahim Mohamed Solih na kasalukuyang leader ng Maldives. Magsisilbi pang presidente si Solih hanggang sa pag-upo ni Muwizzu sa November 17. Inaasahan namang mas magiging maganda ang ugnayan ng Maldives sa China matapos ang pagkapanalo ni Muwizzu na kilalang advocate ng Chinese investment. Bago tumakbo sa pagka-presidente, naging alkalde si Muwizzu ng Mail na namamahala sa ilang proyektong infrastruktura na pinundohan ng China kabilang ng isang $200 million na tulay na nag-uugnay sa kabisera sa pangunahing paliparan ng kapuluan. Abi Malanday para sa Bayan.